Marshall Pick, Kabanata 4529. Lakas ng 1,000 tao. Gaya ng dati, ang Profound Peel Sect ay abala sa ingay at kaguluhan. Iyon ay totoo lalo na sa paligid ng Second Peel Pavilion at ang recruitment stage. Ang mga tao ay nagtitipon sa paligid ng mga lugar na ito sa buong taon. Pagkatapos ng lahat, mayroong isang walang katapusang stream ng mga cultivator na nais na gumawa ng mga peel request o ay lakip ang kanilang mga sarili sa isang alchemist. Biglang-bigla, isang figure ang bumaba mula sa langit at direktang dumapo sa harap ng Second Peel Pavilion. Ang hindi may kakaila na aura ng isang Spirit Realm Master ay nagmula sa figure, na ikinagulat ng mga dumadaan sa biglaang pagliko ng mga pangyayari. Nagmamadaling lumingon ang lahat para tingnan ang figure ng may pagkamangha, lihim na namamangha kung sino ang magiging matapang na kumilos ng napakapangahas sa harap ng Profound Peel Sect. Dapat sabihin na ang Profound Peel Sect ay isa sa 10 great sects sa Divine Armament World, kaya kahit sino pa ang pumunta rito, kailangan nilang maglakad mula sa paanan ng bundok. Kung hindi, ang kanilang pag-uugali ay maituturing na walang galang. Sa kabilang banda, naging sobrang nagtatampo ang mga ekspresyon ng mga gwardya na naka-duty sa Second Peel Pavilion. Mabilis silang humakbang upang harapin ang figurang iyon para lamang maging magalang sa pagkilala sa figure. Pagkatapos, agad nilang ikinuyom ang kanilang mga kamao bilang pagbati. Alchemist Yang. Bahagyang tumango si Yang Kai at hindi sila pinansin. Pagtingin sa reception palace na matatagpuan sa tuktok ng bundok, humakbang siya pasulong ng walang pag-aalinlangan habang sunod-sunod na mga tandang ang umalangaw mula sa kanyang likuran. Sa nakalipas na ilang taon, umunlad ang reputasyon ni Yang Kai sa Second Peel Pavilion. Hindi mabilang na 10 Revolutions Clear Heart Pills ang personal niyang napino, at ang pinakamababang kalidad sa mga ito ay mid-grade. Maraming cultivator ang umakyat sa Heaven Realm salamat sa mga tabletang iyon at sa kadahilan ng iyon, 8 sa 10 cultivator na pumunta sa Second Peel Pavilion para sa 10 Revolutions Clear Heart Pill ay humingi ng tulong kay Yang Kai. Sa pangkalahatan, si Yang Kai ay gumaganap ng alchemy sa Fixed Moon Peak at bihirang magpakita ng personal sa Second Peel Pavilion. Kaya naman ang mga tao lang mula sa Profound Peel Sect ang makakakilala sa kanya. Walang mga tagalabas ang nakakaalam kung ano ang hitsura niya, kaya nang malaman nila na ang lalaking ito na halos sobrang kabataan ay talagang ang sikat na alchemist Yang, bigla nilang naramdaman na ang pagkilala sa isang tao sa pamamagitan ng kanilang reputasyon ay hindi kasing ganda ng pagkikita nila ng personal. Nang lumagpas si Yang Kai sa recruitment stage, ang malamyos na tunog ng isang kampana ay biglang umalangaw mula sa kaibuturan ng Profound Peel Sect. Mabilis na tumunog ang kampana ng 9 na beses. Agad na nagbago ang ekspresyon ng lahat ng nakarinig ng kampana. Napatingin sila sa direksyon ng Profound Peel Sect's headquarters na hindi makapaniwala. Para sa 9 na beses na tumunog ang kampana ay nangangahulugan na may malaking nangyayari. May ilang beses lang kung saan tumunog ang kampana ng 9 na beses sa buong kasaysayan ng Profound Peel Sect, at bawat pagkakataon ay nagspelling ng paparating na kalamidad na halos sum-ire sa buong sect. Agad na sinimulan ng mga bodyguard ng Second Peel Pavilion na pakalat-kulat ang lahat ng mga taong dumating para humingi ng peel at selyuhan ang daanan patungo sa bundok. Hindi nagtagal at lahat ng mga tao ay Naple AS. Bagamat karamihan sa mga tao sa Profound Peel Sect ay walang alam sa mga nangyayari, ang buong sect ay nababalot na ngayon ng kaguluhan. Isang lalaki ang nakatayo sa harap ng reception palace na may mapait na ngiti, pinapanood ang pag-akyat ni Yang Kai sa bundok, ang kanyang ekspresyon ay medyo naguguluhan. Hindi niya maisip kung paanong si Yang Kai, na naging Earth-grade alchemist lamang ilang taon na ang nakakaraan, ay maaaring magdulot ng napakalaking kaguluhan sa sect ngayon. Ang taong ito ang nagpakilala kay Yang Kai sa Profound Peel Sect, at dahil din sa kanyang malapit na personal na relasyon kay Yang Kai kaya siya ipinadala dito. Isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan ng tumangala si Yang Kai sa lalaking nakaharang sa kanyang dinaraanan at kinuyam ang kanyang kamao. Senior Brother Gao. Tumingin si Gao Zinpang kay Yang Kai na may masalimuot na tingin sa kanyang mga mata ngunit bumati. Junior Brother Yang. Ang dalawang bodyguard sa likod ni Gao Zinpang ay mahigpit na humawak sa kanilang mga espada, ang kanilang mga ekspresyon ay seryoso. Tulad ng mga lobo na malapit nang sumunggab sa kanilang biktima, handa silang umatake anumang oras. Bakit ka nandito, Senior Brother Gao? May mga tagubilin ba sa akin ang Sect Master? Tanong ni Yang Kai. Mapait na ngumiti si Gao Zinpang. Nagdulot ka ng kaguluhan sa pagkakataong ito, Junior Brother. Gusto ng mga nakatataas na magkaroon ng magandang pag-uusap sa iyo. Tumango si Yang Kai. Iyon din ang iniisip ko. Kung hindi, hindi na sana ako bumalik sa lugar na ito. Nakahinga ng maluwag si Gao Zinpang.
Natutuwa akong iniisip mo iyon, Junior Brother Yang. Dahil pareho kayo ng isip, mangyaring isuko ang iyong espada at aisil ang iyong cultivation. Pagkatapos, sumama ka sa akin upang makilala ang Sect Master at ang mga Elder. Iyan ba ang kalooban ng Sect Master? Tanong ni Yang Kai na nakataas ang kilay. Bahagyang tumango si Gao Zinpang bilang tugon. Napabuntong hininga si Yang Kai. Wala akong masamang intensyon sa sekta. Bagamat may mga tinatago akong sikreto, ang ginawa ko lang ay umayon sa agos. Sinabi ni Gao Zinpang. Naniniwala ako sa iyo, Junior Brother. Kaya lang sa kasalukuyang sitwasyon ay kailangan mong magpakita ng sinseridad, Junior Brother. Dahan daw ang sumagot si Yang Kai. Ang katotohanang bumalik ako dito ay ang pinakamalaking sinseridad na maipapakita ko. Kung ipipilit ng sekta na gawin ito sa kanilang paraan, mapipilitin akong magkatay ng daan palabas sa lugar na ito. Sa totoo lang, nag-aatubili akong gumawa ng ganoon, ngunit kung wala akong ibang pagpipilian, kung gayon, yun lang ang magagawa ko. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Gao Zinpang. Junior Brother, mangyaring huwag masyadong pabiga-bigla. Isang tao ka lang. Bahagyang ngumiti si Yang Kai. Maaaring nag-iisa ako, ngunit sapat akong malakas para kumatawan sa 1,000 tao. Junior Brother. Nagtaas siya ng kamay para pigilan si Gao Zinpang. Hindi mo na kailangan pang sabihin, Senior Brother Gao. Mangyaring ipaalam sa Sect Master at sa mga Elder na maaari lamang akong magpatuloy ng 1 insenso ng oras. Binigyan ni Gao Zinpang si Yang Kai ng matalim na tingin bago siya bumantong hininga. Ipapasa ko ang mensahe sa kanila. Mag-isa ka na, Junior Brother. Habang sinasabi iyon, tumalikod siya at tinungo ang isang spirit peak sa di kalayuan kasama ang kanyang 2 bodyguard na nakasunod. Nawala ang kanyang anyo sa isang kisap mata. Kasunod ng pag-alis ni Gao Zinpang, 8 figure ang lumabas mula sa kanilang mga pinagtataguan upang palibutan si Yang Kai. Bawat isa sa kanila ay may hawak na spirit armament, at agresibo nilang tiningnan si Yang Kai. Lumingon si Yang Kai sa paligid at marahang tumango. Ang Heavenly Guard ng Blood Warrior Hall. Isang grupo ng mga tapat na tanga. Nang lumabas ang huling salita sa kanyang bibig, biglang naging malabo ang figure ni Yang Kai, at sa sandaling iyon, nakalusot siya sa kanilang paligid at lumitaw kung saan nakatayo kanina si Gao Zinpang. Ang True Void Sword ay hinawakan sa kanyang kamay habang ang sariwang dugo ay dumausdes pababa sa haba ng talon nito. Nagulat ang Heavenly Guard ng Blood Warrior Hall. 8 pinalibutan ng mga Spirit Realm Master si Yang Kai, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakita kung paano siya nakaalis sa kanilang pagkakakulong, at sa oras na nag-react sila, si Yang Kai ay naglalakad na palayo. Agad silang kumilos para pigilan siya, ngunit may kakaibang nangyari. Nang sinubukan nilang itulak ang kanilang spirit chi, ang mga daloy ng dugo ay kusang bumulwak sa kanilang mga katawan. Mabilis na umagos ang lahat ng kanilang lakas sa pamamagitan ng kanilang mga sugat at sa sunod-sunod na kalabog, lahat silang 8 ay bumagsak sa isang tuhod sa lupa. Talagang natakot sila. Ngayon lang nila napagtanto na nasugatan sila ni Yang Kai. Sa kabutihang palad, habang ang kanilang mga pinsala ay malubha, hindi sila nakamamatay. Nawalan na lamang sila ng kakayahang lumaban at walang magawang manood habang naglalakad si Yang Kai pasulong na may halong takot at inamin ang kanilang pagkatalo. Gayunpaman, malinaw nilang naunawaan ang isang bagay, sa hindi maarak na bilis na ipinakita ni Yang Kai ngayon, ang pagpatay sa kanila ay kasing dali ng pagwagayway ng kanyang kamay para sa kanya. Ang dahilan kung bakit siya nasugatan ngunit hindi pinatay ang mga ito ay tiyak na isang gawa ng awa. Chi. Sunod-sunod na tunog na hiniwa sa hangin habang ang hindi mabilang na mga arrow ay lumipad mula sa lahat ng direksyon, na bumabato sa kinaroroonan ni Yang Kai sa isang malakas na ulan, bawat isa ay naglalaman ng lubhang nakakatakot na puwersa. Sa ilalim ng ganoong intensive barrage, kahit isang 9th grade Spirit Realm Master ay maaaring hindi lumabas ng hindi nasaktan. Gayunpaman, ang anggulo at trajectory ng mga arrow na ito ay malinaw na nakalkulan ng may mahusay na pag-iisip na wala sa mga ito ang tumututok sa kanyang mahahalagang bahagi. Malinaw na kahit ang Profound Peel Sect ay walang intensyon na kitilin ang kanyang buhay. Si Yang Kai ay hindi gumalaw kahit isang hakbang, ngunit ang espada sa kanyang mga kamay ay sumayaw at bumuo ng isang hadlang ng mga swordlight. Sa ilalim ng paghihimok ng kanyang spirit chi, isang serye ng mga dumadagandong na mga tunog ang umalangaw at bawat solong palaso sa malakas na ulan na iyon ay pinutol ng walang kaitaliwasan. Marami sa mga cultivator na nagtatago sa pananambang ay namutla sa takot sa nakita. Sa sandaling iyon ng pagkataranta, ang figure ni Yang Kai ay nawala sa kanilang larangan ng paningin. Kaagad pagkatapos noon, umalangaw sa hangin ang unang hiyawan. Ang mga hiyawan ng paghihirap ay nagpatuloy ng walang katapusang.
Kasunod nito, ang mga cultivator na nagtatago sa paligid ay bumagsak ng mahina sa mga pool ng kanilang sariling dugo. Sa loob ng main hall na matatagpuan ilang bundok ang layo mula sa reception palace, lahat ng mas mataas na ops ng Profound Peel Sect ay nagtipon-tipon. Sa pangunguna ni Sect Master Bailey Yunsang, maraming elder, deacon, at protector ang nagtipon sa likod niya. Katatapos lang iulat ni Gao Zinpang ang mga resulta ng kanyang negosasyon kay Yang Kai, pagkatapos nito ay bahagyang tumanggaw si Bailey Yunsang at nagwagayway ng kanyang kamay para paalisin siya. Sinabi ng Great Elder Wolfang Hua. Siya ay tiyak na isang tao na pinahahalagahan ang kanyang mga kasama. Bumalik siya kahit alam niyang hindi siya sapa sa atin. Sa kasamaang palad, medyo mayabang siya. Kumunat ang noo ni Yu Boyang. Sect Master, ang brat na iyon ay kakasulong pa lang sa spirit realm. Hindi mahalaga kung gaano siya kakaiba, gaano siya katatag. Hindi mo ba naisip na medyo kinakabahan kami tungkol dito? Deploy namin ang lahat ng puwersang maaaring i-deploy sa Profound Peel Sect. Kung may lumabas na balita tungkol sa insidenteng ito, tayo ang magiging katatawanan ng publiko. Sumagot si Bailey Yunsang. Tiyak na umaasa ako na sobra-sobra lang natin ang pagpapahalaga sa kanyang lakas, ngunit hindi ako nangangahas na baliwalain ang sinabi ni Old Chi. Lumingon si Yu Boyang para sumulyap kay Old Man Chi at sumimangot. Old Chi, sigurado ka bang napakalakas ng brat na iyon na kahit ikaw ay hindi niya kalaban? Sigurado ka bang hindi ka nagkakamali tungkol dito? Sa kabila ng pakikinig sa mga ulat ni Old Man Chi kanina, halos walang sino man sa buong Profound Peel Sect ang naniwala sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay sinabi ng may lubos na katiyakan. Nagbigay din si Wu Jingqi ng patolto sa katotohanan, kaya mahirap para sa kanila na hindi maniwala sa mga salita ng dalawang iyon. Bagamat napagkasundoan nilang i-deploy ang lahat ng puwersang panlaban na kaya nila, hindi pa rin maiwasan ng mga pinuno ng Profound Peel Sect na maramdaman nila na labis silang nag-iingat. Ibinaba ni Old Man Chi ang kanyang mga mata at tahimik na nagsalita. Maaaring hindi ikumpara sa iyo ang matandang ito sa Alchemic Dao, Third Elder, ngunit ang matandang ito ay ibinaon ang kanyang sarili sa labanan sa loob ng maraming siglo na ngayon. Ang batang iyon ang pinakamalakas na master na nakita ng matandang ito sa kanyang buhay. Kung gusto niya akong patayin, maaari niya akong patayin sa loob ng 10 galaw. Napakurap si Yu Boyang at humagalpak ng tawa. Old Chi, bakit napakamapagpakumbaba mo? Isa ka sa pinakamalakas na master sa Divine Armament World. Bukod sa Armament Masters, walang masyadong tao na makakapatay sa iyo, lalo pa sa 10 galaw. Hindi siya naniniwala na si Old Man Chi ay nagmamalaki tungkol sa lakas ni Yang Kai para iwasan ang responsibilidad sa pagkabigo sa huling misyon. Kaya lang si Old Man Chi ay isang lubos na pinagkakatiwalaan at maimpluwensyang individual sa Profound Peel Sect salamat sa kanyang posisyon bilang personal na Blood Warrior ng Sect Master, kaya hindi siya masyadong mapunan ni Yu Boyang. Pinili lang ni Old Man Chi na manahimik. Nag-uulat. Isang sigaw ang umalangaw habang ang isang cultivator ay tumalsik sa kalangitan at lumapag sa harap nila. Mabilis na nagtanong si Yu Boyang. Kumusta ang sitwasyon doon? Nahuli mo na ba yung brat na yon? Matapos tanungin ang kanyang tanong, napagtanto niya na ang messenger ay mukhang labis na nataranta. Nanginginig ang boses ng mensahero. Si Alchemist Yang ay nasira ang una at ikalawang linya ng depensa at mabilis na lumalapit sa ikatlo. Ano? Nagtatakang bulalas ni Yu Boyang. Gayun din, si Bailey Yunsang at ang iba pang mga elder ay may nakakatakot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Halos hindi sila makapaniwala sa kanilang mga tainga. Ilang oras na ang lumipas mula nang dumating si Yang Kai. Hindi hihigit sa 10 paghinga mula nang dumating si Gao Zinpang upang iulat ang sitwasyon, kaya paano nakalusot si Yang Kai sa dalawang linya ng depensa. Kailangang sabihin na ang Heavenly Guard ng Blood Warrior Hall ang namamahala sa unang linya ng depensa, at silang lahat ay mga Spirit Realm Master. Kahit na hindi sila ang pinakamalakas na master sa sekta, nalampasan nila ang kanilang kalaban. Bukod dito, sila ay bihasa sa mga taktika ng grupo, kaya kahit na si Old Man Chi, hindi sigurado kung makakamit niya ang tagumpay laban sa kanila. Samantala, ang pangalawang linya ng depensa ay binubuo ng 12 ng mga cultivator na sanay sa archery. Ang pagbagsak sa kanilang pagkubkob ay mangangahulugan ng matinding pinsala sa pinakamaliit, kung hindi kamatayan. Ha? Nilusob ba niya ang mga depensa ng ganon-ganon lang? Si Yu Boyang ay hindi naniniwala kay Old Man Chi kanina, ngunit ngayon ay tila hindi nagmalabi si Old Man Chi, ngunit anong uri ng alchemist ang may nakakatakot na lakas sa labanan? Martial Pick, Kabanata 4530. Isang stick ng insenso ng oras.
Bago matuno ng sino man ang nakagigimbal na balita, may isa pang taong tumakbo na may dalang isa pang nakakagulat na ulat. Nalampasan na ni Yang Kai ang ikatlong linya ng depensa at nalampasan ang reception palace. Bukod dito, siya ay kasalukuyang dumiretso sa River Viewing Peak. Dumagundong ang mga pagsabog mula sa ilang dosenang kilometro ang layo, at lahat ay nagtaas ng ulo upang tumingin sa direksyong iyon. Bagamat nakaharang sila ng ilang bundok at hindi nakikita ang sitwasyon doon, nakikita nila ang walang katapusang kumikislap na mga ilaw na nagpapaliwanag sa kalahati ng kalangitan sa direksyong iyon. Ang sitwasyon sa kabila ng mga bundok ay nagbigay ng malabong pakiramdam na ang isang sinaunang ominous beast ay nakatakas at sumusugod sa kanila sa madugong galit. Nararamdaman nila ang nakakatakot na mabangis na aura na nagmumula sa direksyong iyon kahit na napakalayo. Ilang sandali pa, nawala ang kaguluhan. Ang River Viewing Peak ay natalo, at ang dalawang linya ng depensa na nakalagay doon ay ganap na nawasak. Tumangala si Yu Boyang sa harap. Paano ito posible? Paano ito posible? Gayun din, si Bailey Yunsang ay namumula sa hindi paniniwala. Masyadong nakakagulat ang nangyari ngayon. Ang Profound Peel Sect ay isa sa 10 Great Sects. Magkagayunman, hindi nila napigilan ang isang alchemist na kakasulong pa lamang sa Spirit Realm kahit na inilapat nila ang kanilang buong lakas laban sa kanya. Paano nakakatakot ang kapangyarihan ng isang solong tao? Nakatingin si Gao Zinpang sa malayo na may masalimuot na tingin. Umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga sinabi noon ni Yang Kai. Maaaring nag-iisa ako, ngunit sapat akong malakas para kumatawan sa 1,000 tao. Ipinapalagay niya na si Yang Kai ay nagbubuga lamang ng walang laman na mga pagyayabang sa pagsisikap na palakasin ang kanyang moral. Taliwas sa kanyang mga paniniwala, ngayon ay tila ganap na kayang katawanin ni Yang Kai ang lakas ng 1,000 tao. Siyempre, ang isang ordinaryong hukbo ng 1,000 tao ay hindi maaaring makalusot sa mga depensa ng Profound Peel Sect. Makalipas ang ilang sandali, bumagsak ang dalawang linya ng depensa sa Flying Toothpick. Ang Flying Toothpick ay natalo. Ang tanging nasa pagitan ni Yang Kai at ng mga nakatataas ng Profound Peel Sect sa puntong ito ay Purple Sun Peak. Mayroon lamang isang linya ng depensa sa Purple Sun Peak kung saan may kabuuang 30 Spirit Realm Masters mula sa Profound Peel Sect ang nagtipon. Higit pa rito, ang kanilang mga cultivation ay mula sa pinakamababa sa 3rd grade Spirit Realm hanggang sa pinakamataas sa 8th grade Spirit Realm. Ito ay isang napakalakas na line-up, sapat na para mapuksa ang karamihan sa mga sekta sa Divine Armament World. Ito ay isang line-up na isa lamang sa 10 grade sect ang maaaring tipunin. Nang tumingin ang mga nakatataas sa Profound Peel Sect sa direksyong iyon mula sa kanilang kinatatayuan, ang kanilang napakahusay na paningin ay nagbigay daan sa kanila na makita ang malaking parisukat sa Purple Sun Peak kung saan nakahanda ang 30 Spirit Realm Masters. Ang bawat isa sa 30 Spirit Realm Masters ay may hawak na ibang spirit armament at bukod pa rito, sila ay nakatayo na nakaharap sa 8 natatanging direksyon, na bumubuo sa 8 Direct Ional Golden Lock Formation. Isang figure ang lumabas mula sa ilalim ng takip ng maraming gusali at naglakad patungo sa plaza. Ang espada sa kanyang kamay ay naputol sa mga lugar sa kahabaan ng talam. Kahit na ang isang pambihirang spirit armament ay hindi makayanan ang mga epekto ng napakaraming high-intensity na labanan sa napakaikling panahon. Nasugatan siya, sigaw ni Yu Boyang. Mula sa kinatatayuan niya, kitang-kita niya na ang damit ni Yang Kai ay punit-punit at natatakpan siya ng hindi mabilang na mga sugat na may sariwang dugo na umaagos. Kahit saan siya maglakad, nag-iwan siya ng malinaw na bakas ng madugong bakas ng paa. Nagkomento si Wu Fenghua. Pagkatapos labanan ang napakaraming elite ng Profound Peel Sect ng mag-isa, hindi maiiwasan ang mga pinsala. Mas kakaiba para sa kanya na manatiling hindi nasaktan. Tsaka mukhang hindi na siya magtatagal. Maging ang spirit armament sa kanyang kamay ay nasa bingit ng pagkawasak. Bahagyang tumango si Bailey Yunsang. Asahan natin, hindi na mahalaga ang orihinal na intensyon ng Profound Peel Sect. Ngayon na ang mga bagay ay umabot na sa ganito, ang labanang ito ay hindi na madaling mainto. Magtatapos lamang ang mga bagay kapag ang isang partido ay nakaranas ng ganap na pagkatalo. Kaya lang, si Bailey Yunsang mismo ay hindi umasa na ang lakas ni Yang Kai ay sobrang nakakatakot. Kakapasok lang ni Yang Kai sa Spirit Realm. Sa bilis na ito, hindi ba siya magiging invincible kung asenso siya sa 9th grade Spirit Realm? Hindi. Sa lakas na ipinakita niya sa ngayon, masasabi na niyang hindi siya magagapi. Sino sa Divine Armament World ang maaaring maging kalaban niya maliban kung ang Armament Masters mismo ang kumilos? Sa kanilang maikling pag-uusap, isang matinding labanan ang sumiklab sa Purple Sun Peak. 12 ng mga silweta ang hamabi, ang magulong alon ng Spirit Chi ay bumangga sa isa't isa,
at ang nakakabinging pagsabog ay walang tigil na umalangaw-ngaw. Napakalakas ng aura, bahagyang kumunat ang noo ni Lan Yin. Kahit na nakatayo siya malayo sa labanan, malinaw niyang nakikita ang evil chi na nagmumula sa katawan ni Yang Kai. Ang kanyang aura ay umaapaw sa kalupitan at pagkawasak, na nagparamdam sa kanya ng labis na pagkabalisa. Anong klaseng movement skill yan? Nakatitig si Wu Fanghua sa labanan sa malayo, ngunit sa kabila ng pagiging nasa spirit realm mismo, hindi niya masundan ang mga galaw ni Yang Kai. Sa abot ng kanyang masasabi, gumagalaw ang figure ni Yang Kai sa isang makamulto at mali-mali na paraan, biglang naglaho mula sa isang lugar upang lumitaw sa isang ganap na kakaibang lugar nang walang anumang babala sa susunod na sandali. Walang bakas ng kahit anong galaw niya. Kahit na ang 30 o higit pang mga spirit realm masters sa Purple Sun Peak ay walang magawa sa kanya. Sa kabaligtaran, ang maraming spirit realm masters ng Profound Peel Sect ay natarante sa kanilang unang karanasan laban sa isang kalaban tulad ni Yang Kai. Samantala, si Old Man Chi ay nakapikit sa pakikipaglaban sa malayo. Nararamdaman niya na ang evil chi na nakapalibot kay Yang Kai ay lumalakas, at isang matinding pakiramdam ng pagkabalisa ang bumahas sa kanyang puso sa hindi malamang dahilan. Ang pakiramdam ng pagkabalisa ay biglang umakyat sa tuktok ng hiniwa ni Yang Kai ang bahagi ng leeg ng isang spirit realm master. Ang pag-ataking iyon ay halos kumitil sa buhay ng spirit realm master na iyon. Sect Master, gusto kong imbestigahan ang kasalukuyang bilang ng mga nasawi sa mga cultivator sa sect. Nagmamadaling bamulong ang Old Chi sa tainga ni Bailey Yunsang. Si Bailey Yunsang ay ganap na nakatuon sa labanan sa malayo, nabigla sa mailap na kasanayan sa paggalaw ni Yang Kai, kaya napakunot ang noo niya nang marinig ang mga salitang iyon at nagtanong. Bakit mo gustong imbestigahan iyon ngayon? Ang lahat ng mga linya ng depensa na itinayo dati ay nawasak, kaya't maiisip na marami, kung hindi man ang lahat ng mga cultivator na iyon ay dumanas ng mga kalunos-lunos na wakas. Ito ay may kaugnayan sa kaligtasan ng sekta. Mangyaring bigyan ako ng pahintulot, Sect Master. Si Old Man Chi ay mukhang sobrang solemna. Napatingin si Bailey Yunsang kay Old Man Chi at nagulat siya sa kanyang nakita. Sa kabila ng paggugol ng maraming taon sa isa't isa, hindi pa niya nakita si Old Man Chi na mukhang solemna noon. Kaya bahagyang tumanggo siya. Pumunta ka. Tumanggo si Old Man Chi, at direktang lumipad siya patungo sa Reception Palace. Bilang isang 9th grade Spirit Realm Master, walang alinlangan na ang kanyang bilis ay hindi kapanipaniwala. Ilang dosenang hininga lang ang inabot niya para magmadaling bumalik. Gayunpaman, ang kanyang ekspresyon ay mas solemn kaysa bago siya umalis. Ano ang iyong nahanap? Tanong ni Bailey Yunsang. Sumagot si Old Man Chi. Walang namatay. Lahat ng lumahok sa labanan ay nasugatan lamang. Nagulat ang lahat sa mga salitang iyon. Nanlaki ang mga mata ni Yu Boyang at nagtanong. Wala ni isang tao ang namatay. Mabagal na tumanggo si Old Man Chi. Wala ni isa. Napatingin ang lahat sa paligid. Bagamat maraming mga ulat ang dumating ng mas maaga, iniulat lamang nila na ang mga depensa ay nasira. Wala silang nabanggit na kahit isang bagay tungkol sa mga nasawi, at walang nag-abala na magtanong. Iyon ay dahil ang mga casualty ay hindi maiiwasan sa isang labanang tulad nito. Iyon ang dahilan kung bakit hindi sila naniniwala na ang Profound Peel Sect ay magdaranas ng matinding pagkalugi ngayon. Natitiyak nila na ang Profound Peel Sect ay magkakaroon ng malaking epekto sa kabuoang lakas nito pagkatapos ng labanang ito. Sino ang mag-aakala na wala ni isang tao ang namatay? Ang mga kilay ng lahat ng mga pinuno sa lugar na ito na orihinal na nakakunot ay malungkot matapos marinig na ang mga linya ng depensa ay agad na nakaluwag sa balita. Ano man ang kasalukuyang mga kalagayan, iyon ay magandang balita. Bumantong hininga si Bailey Yunsang. Mukhang hindi nakakalimutan ng batang iyon ang pagkakamag-anak niya sa atin, at nagpigil na huwag pumatay ng sinuman sa sect. Hinaplos ni Wu Fanghua ang kanyang balbas. Maaaring maging maingat siya sa pagkilos baka may masaktan. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao ng Void Spirit Sword Sect ay nasa ating mga kamay. Ano man ang kanyang mga dahilan, ito ay isang magandang bagay para sa atin. Tumanggo si Bailey Yunsang. Ang Old Man Chi, gayunpaman, ay umiling at sinabing, "Mali ka, Sect Master. Sa kabaligtaran, ito ay hindi isang magandang bagay para sa atin." Nagtataka si Bailey Yunsang. Bakit mo nasabi iyan, Old Chi? Sumulyap si Old Man Chi sa larangan ng digmaan sa malayo at ipinaliwanag ang kanyang pangangatwiran. Nang pumunta ang Old Master na ito upang imbestigahan ang mga linya ng depensa kanina, natuklasan ko na si Yang Boy ay may lubos na tumpak na kontrol sa kanyang lakas sa simula.
Bagamat lahat ng naroon ay may kapansanan, ang kanilang mga pinsala ay hindi malubha at kailangan lamang nilang magpagaling ng ilang oras upang ganap na gumaling. Gayunpaman, tila unti-unti siyang nawawalan ng kontrol sa kanyang lakas habang lumilipas ang oras. Ang mga pinsalang natamo niya ay unti-unting lumala bilang resulta. Kung titingnan mo ang kasalukuyang sitwasyon, Sectmaster. Tumingin si Bailey Yunsang pagkatapos marinig ang mga salitang iyon, sakto namang nakita ni Yang Kai na sinasaksak ang kanyang espada sa dibdib ng isang cultivator. Nang ilabas ni Yang Kai ang kanyang talam, tumalsik ang sariwang dugo sa lahat ng dako. Mabilis na umatras ang Spirit Realm Master na may matinding takot sa kanyang mukha. Bahagyang ipinikit ni Old Man Chi ang kanyang mga mata. Ngayon lang, pilit niyang inilipat ang kanyang trajectory. Kung hindi, patay na si Rongboy. Ang tinutukoy ng Rongboy, Old Man Chi ay ang Spirit Realm Master na nasagasaan. Agad na naunawaan ni Bailey Yunsang. Pinipigilan niya ang kanyang hangarin na pumatay, ngunit mabilis niyang naaabot ang kanyang mga limitasyon. Kaya naman lalong nagiging brutal ang mga atake niya. Mataimtim na tumango ang Old Chi. Tama, ang Old Master na ito ay nakaranas ng parehong sitwasyon noong nakalaban ko siya sa Heavenly Martial City dati. Kung ang Old Master na ito ay nagpatuloy sa pakikipaglaban sa kanya noong panahong iyon, nawalan na sana siya ng kontrol at napatay niya ako. Tumigil siya sandali bago nagpatuloy. Naaalala mo ba ang mensaheng ibinalik ni Alchemist Gao kanina, Sectmaster? Sumimangot si Bailey Yunsang. Aling mensahe? Sinabi ni Yang Kai na maaari lamang siyang magpatuloy para sa isang stick na halaga ng insenso. Bumantong hininga si Old Man Chi. Akala nating lahat ay ang ibig niyang sabihin ay kaya niyang ipaglaban ang hindi bababa sa isang incense stick na halaga ng oras, ngunit ngayon ay tila ang limitasyon ng oras na tinutukoy niya ay kung gaano katagal niya mapapanatili ang kanyang katinuan. Kapag natapos na ang limitasyon sa oras na ito, malamang na mawawalan na siya ng katinuan at patayin tayo. Ano ang dahilan ng lahat ng ito? Si Bailey Yunsang ay mukhang naguguluhan. Hindi alam ng Old Master na ito, ngunit ang Old Master na ito ay naniniwala na may kinalaman ito sa secret art na kanyang nilinang. Naapektuhan ng evil art na iyon ang puso niya. Sectmaster, hindi natin kayang ipagpatuloy ang laban na ito. Sa bilis na nangyayari, ang Profound Peel Sect ay magdaranas ng malaking pagkalugi kahit na mapapatay natin siya. Nang makita ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Bailey Yunsang, idinagdag ni Old Man Chi. Sectmaster, huwag kalimutan na isa rin siyang alchemist. Nasa kanya pa rin ang alchemy flame niya. Sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon, biglang naisip ni Bailey Yunsang at bigla niyang naalala ang puting alchemy flame. Kahit na ang kanyang mental cultivation ay napakatatag, halos hindi niya mapigilan ang pagnanasang magmura ng malakas. Napakalaki ng lakas ni Yang Kai na halos mapuksan niya ang buong Profound Peel Sect gamit ang kanyang espada, kaya naman hindi sinasadyang nakalimutan ni Bailey Yunsang ang pagkakakilanlan ni Yang Kai bilang isang alchemist. Maaaring hindi madalas makipaglaban ang mga alchemist, ngunit hindi iyon nangangahulugan na hindi sila makakalaban. Sa pangkalahatan, ang kanilang alchemy flame ang kanilang pinakamalaking lakas kapag nakikipaglaban sa iba. Mula sa simula hanggang ngayon, hindi ginamit ni Yang Kai ang kapangyarihan ng kanyang puting alchemy flame. Ito ay malinaw na hindi niya nais na madagdagan ang bilang ng mga nasawi. Kung hindi, ang mga taong nasaktan niya ay hindi nabuhay ngayon. Hindi pa banggitin na ang puting alchemy flame na iyon ay ang pinakamisteryoso at pinakamakapangyarihang alchemy flame sa Divine Armament World. Maaaring hindi alam ng ibang tao ang katotohanan, ngunit paano magiging napakamangmang ni Bailey Yunsang? Sa isiping iyon, si Bailey Yunsang ay hindi nang ahas na mag-alinlangan pa at mahinang bumantong hininga. Utusan mo silang umatras. Tinanggap ni Old Man Chi ang utos at tumalikod upang sumugod patungo sa larangan ng digmaan. Pupunta ako. May biglang nagsalita at sumugod sa larangan ng digmaan na nauna kay Old Man Chi. Agad na sumigaw si Lan Yin. Tsaka, puno ng pag-aalala ang ekspresyon niya. Ang labanan ay napakatindi sa Purple Sun Peak, at mula sa 30 o higit pang mga Spirit Realm Masters na bumubuo sa puwersa ng depensa nito, wala pang kalahati sa kanila ang nakagalaw pa rin. Lahat sila ay parang nakakita ng multo, at ang kanilang mga ekspresyon ay puno ng matinding takot. Bagamat kaya lang nilang harangan ang walang habas na pag-atake ni Yang Kai, wala silang solusyon laban sa kanyang mailap na movement skill. Ilang sandali lang ay natalo na silang lahat. Martial Pick, Kabanata 4531. Lihim na pagkakaunawan. Ang liwanag ng espada ay kumikislap sa lahat ng direksyon, at ang hangarin ng pagpatay ay tumagos sa hangin. Marami sa mga Spirit Realm Masters na nasa porma sayon ay nahiwalay na at ngayon ay bawat isa ay lumalaban ng nakapag-iisa.
Paminsan-minsan, may masasaktan at babagsak sa isang pool ng kanilang sariling dugo. Biglang may sumugod sa larangan ng digmaan at sumigaw sa dumadagandong na tinig. Unfilial disciple, itigil mo agad ang kabaliwan na ito. Habang nagsasalita, nakatayo siya ng diretso sa harap ni Yang Kai habang ang kanyang mga robe ay nagliliparan ng ligaw sa kanya. Ang True Void Sword ay biglang huminto sa harap ng kanyang noo, at ang pabago-bagong alo ng espada ay tumagos sa kanyang balat. Umagos ang sariwang dugo sa tungki ng kanyang ilong. Nagsalubong ang kanilang mga tingin, kasama ang pulang-pula na mga mata ni Yang Kai na puno ng brutal na puot at pagkawasak, na naging sanhi ng hindi sinasadyang pagpikit ng mga mata ng kabilang partido. Sa kabila ng napakaraming taon na nabubuhay, ang lalaking ito ay hindi pa nakakita ng gayong ligaw na mga mata. Tama si Old Man Chi, ang brat na ito ay malapit nang maabot ang kanyang limitasyon, isang limitasyon kung saan hindi na niya mapanatili ang kanyang katinuan. Kapag lumagpas na siya sa kanyang limitasyon, agad siyang magbabago sa isang makinang papatay sa lahat ng nabubuhay na bagay. Sa oras na iyon, siya ay ganap na mahuhulog sa isang estado ng cultivation dissonance. Kung wala ang kanyang conscious mind, ang buong Profound Peel Sect ay tiyak na mahuhulog kasama niya. Ang larangan ng digmaan na puno ng walang katapusang labanan ay biglang nahulog sa isang nakakatakot na katahimikan sa sandaling ito. Tanging ang mga pinipigilang daing ng mga nahulog ay patuloy na umaalingaw-ngaw mula sa kanilang paligid. Samantala, ang natitirang 7 o 8 Spirit Realm Masters ay huminga ng malalim at hindi nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Napakurap si Yang Kai. Ang makapal na pulang-pula sa kanyang mga mata ay kahawig ng sariwang dugo. Bumaba ang kanyang tingin at dumapo sa kaliwang kamay ng taong iyon gamit ang 6 na daliri. Pagkatapos, isang bakas ng pagkalito ang sumilay sa kanyang mga mata na parang may naaalala siya. Muling sumigaw ang taong iyon. Ano ang ginagawa mo, unfilial disciple? May balak ka bang magrebelde? Hindi nagbago ni Katie Ting ang ekspresyon ng lalaking iyon kahit na may hawak na spirit armament si Yang Kai sa kanyang noo. Ipinakita nito na hindi karaniwan ang kanyang katapangan. Ang mga cogs sa ulo ni Yang Kai ay dahan-daang nagsimulang umikot, ang makapal na pulang-pula sa kanyang mga mata ay bahagyang kumupas, at ang spirit chi na umaaligid sa kanyang katawan ay unti-unting hamupa. Itinagilid niya ang kanyang ulo at tinitigan ang taong nasa harapan niya bago bumulong. Hanord Master, ngayong huminto na ang labanan, ang nakamamatay na hangarin na nagbabanta sa kanyang pag-iisip ay nagsimulang mawala at muli niyang nabawi ang kakayahang mag-isip. Natural, hindi pa nakita ni Yang Kai ang lalaking ito sa harap niya. Gayunpaman, ang kakaibang katangian ng pagkakaroon ng kaliwang kamay na may 6 na daliri ay masyadong kapansin-pansin. Ang sino mang may kakayahang makakita ay mapapansin ang kakaibang katangian. Bukod pa rito, ang tanging mga tao na lilito sa kanyang harapan sa oras na ito ay maaari lamang maging bahagi ng mga nakatataas sa Profound Peel Sect. Matapos pagsamahin ang ilang mga katotohanan, mabilis na naging maliwanag ang pagkakakilanlan ng taong iyon. Ito ay ang kanyang gawa-gawang master, si Dan Chengzi. Sa mga taon na ginugol ni Yang Kai sa Profound Peel Sect, natural lang para sa kanya na bigyang pansin ang anumang impormasyon tungkol sa kanyang tinatawag na master. Sa kasamaang palad, ang Heaven Grade Alchemist sa kanyang henerasyon ay walang gaanong alam at wala siyang posisyon na magtanong sa mga elder ng nakaraang henerasyon para sa karagdagang impormasyon. Buti na lang at nandyan si Lan Yin. Paminsan-minsan ay nagkakasalubong silang dalawa sa restricted area, at dahil may nararamdaman siya para sa kanyang gawa-gawang master, may iba't ibang karaniwang paksa ang dalawa na pinag-uusapan. Sinasadya o hindi sinasadya, maraming natutunan si Yang Kai tungkol sa kanyang gawa-gawang master sa paglipas ng mga taon. Ang gawa-gawang master ni Yang Kai ay pinangalan ng Dan Chengzi. Si Dan Chengzi ang pinakanamumukod-tanging at mahusay na alchemist sa Profound Peel Sect. Ang naging espesyal sa kanya ay ang galing niya sa martial Dao at sa alchemic Dao. Hindi lamang ang kanyang alchemy skills ay napakahusay, ngunit ang kanyang aktwal na lakas ay napakalakas din. Dahil sa kanyang kakayahan na nalampasan ang kanyang mga kapantay, siya ay naging lubhang mayabang. Nang malapit na ang dating sect master sa kanyang itinakda na oras ng kamatayan, naniwala si Dan Chengzi na tiyak na siya ang papalit bilang sect master ng Profound Peel Sect. Sino ang makakaalam na ang dating sect master ay ililipat ang posisyon sa Bailey Yunsang. Sa sobrang galit, nagpasya siyang umalis sa Profound Peel Sect. Bagamat ang mga nakatataas ng Profound Peel Sect ay naghahanap sa kanyang kinaroroonan sa mga nakaraang taon, napatunayang walang bunga ang kanilang mga pagsisikap. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Hindi na kailangang sabihin, ang isang insidente ng ganitong uri ay hindi maaaring isa publiko.
Iyon ang dahilan kung bakit ang mga elder lamang ng mas matandang henerasyon ang nakakaalam nito habang ang iba pang mga disipulo ay walang kaalam-alam sa nangyari kay Dan Chengzi. Alam lang ng karamihan sa mga tao na mayroong isang napakatalino na spirit-grade alchemist na gumagala sa labas ng sect na walang balita mula sa kanya. Ang impormasyong ito ang dahan-dahang hinihikayat niyang kay Lan Yin sa pamamagitan ng kanilang patuloy na pakikipag-ugnayan sa paglipas ng mga taon. Mahigit 10 taon na ang nakalipas mula noong huli tayong magkita. Akala ng Old Master na ito ay hindi mo na ako nakikilala. Hindi mo pala siya nakakalimutan pagkatapos ng lahat. Malamig at mahinahon ang ekspresyon ni Dan Chengzi, ngunit isang patak ng malamig na pawis ang damaloy sa kanyang noo. Walang sino man ang maaaring manatiling ganap na walang pag-aalinlangan kapag mayroong isang spirit armament na nakadikit sa kanilang ulo na may purong pagpatay na layunin na nagmumula rito. Kaya naman, isang malinaw na hitsura ng kaginhawaan ang sumilay sa kanyang mga mata nang marinig niyang tinawag siya ni Yang Kai na Honored Master. Ang pulang-pula sa mga mata ni Yang Kai ay unti-unting kumupas habang siya ay nagsasalita. Ang disipulo ay lubos na nagpapasalamat sa iyong kabaitan, Honored Master. Paano ako mangangahas na kalimutan ka? Sa ilang simpleng salita lang, sa isang iglap ay lumuwag ang tensyon na sitwasyon. Pareho nilang naiintindihan ang intensyon ng isa't isa. Ang tinaguriang Honored Master at unfilial disciple na relasyon sa pagitan nila ay isa lamang gawa-gawang katotohanan. Si Dan Chengzi ay hindi kailanman nagturo kay Yang Kai, at si Yang Kai ay hindi kailanman nag-aral sa ilalim ni Dan Chengzi. Ito ay isang katotohanan na alam ng lahat ng mga partidong kasangkot. Maaaring, ang kasalukuyang sitwasyon ay nangangailangan ng isang breakthrough point upang malutas. Ang dahilan kung bakit nagboluntaryo si Dan Chengzi na pumunta rito ay dahil sa pagsasaalang-alang na ito. Dahil sinabi ni Yang Kai na si Dan Chengzi ang kanyang master, maaaring kilalanin din ni Dan Chengzi ang pahayag. Ngayong naihanda na ni Dan Chengzi ang daan, natural lang para kay Yang Kai na sumabay sa kwento. Hindi na kailangan ng anumang naunang talakayan. Sa harap ng mahirap na sitwasyong ito, kapwa ang bata at matanda ay mabilis na nakabuo ng tacit na pagkakaunawaan sa pagitan nila. Kung hindi mo nakalimutan, bakit hindi mo iligpit ang iyong armas? May balak ka bang patayin ako? Sigaw ni Dan Chengzi. Saglit na natigilan si Yang Kai bago niya naalala na Isaac Club ang True Void Sword. Patawarin mo ako, Honored Master. Ang disipulong ito ay walang ganoong intensyon. Gayunpaman, naguguluhan siya. Nagdulot siya ng malaking kaguluhan sa Profound Peel Sect, at kahit na hindi siya pumatay ng sinuman, marami siyang nasugatan. Higit pa rito, ang mga taong ito ay ang mga masters ng sect, kaya't kung anumang dakilang kalaban ang aatake sa oras na ito, ang Profound Peel Sect ay walang kapangyarihang lumaban. Walang sinasabi kung paano binalak ng Profound Peel Sect na harapin siya pagkatapos niyang magdulot ng labis na gulo. Gayunpaman, malaki ang posibilidad na ang Profound Peel Sect ay handang makipagkasundo sa kanya mula nang si Dan Chengzi ay gumawa ng inisyatiba na pumunta rito. Kung hindi, hindi na kailangan ang mga naturang hakbang. Si Dan Chengzi ay mukhang nalulungkot. Alam ng Old Master na ito na ang iyong mga aksyon ay hindi sinasadya. Ang iyong kakayahan ay napakahusay at bilang isang resulta, ang iyong paglilinang ay bumuti ng napakabilis. Ang hindi pag-alam sa pagpigil at hindi pagkakaroon ng sapat na matatag na estado ng pag-iisip ay nagdulot sa iyo na magdusa mula sa cultivation dissonance, na nagresulta naman sa isang matinding pagbabago sa iyong ugali. Halos magdulot ka ng hindi na mababawi na sakuna. Buti na lang at hindi ka binitawan ng sekta. Ginamit ng sekta ang lahat ng kapangyarihan nito para tulungan kang maibalik ang kaayusan mula sa kaguluhan. Salamat sa kabutihan na ang kanilang mga pagsisikap ay hindi nawalan ng kabuluhan. Tinitigan ni Yang Kai si Dan Chengzi at ang paghanga na naramdaman niya para sa matandang fox na ito ay halos hindi masabi. Hindi maikakailang tuso ang matandang ito. Hindi lang niya niresolba ang tensyonado na sitwasyon sa Profound Peel Sect gamit ang ilang mga piling salita, ginawa rin niyang parang may utang na loob ako ngayon sa Profound Peel Sect. Halatang-halata na si Yang Kai ay sumugod ng mag-isa sa Profound Peel Sect. Gayunpaman, ang kwento ay binago sa isa kung saan ang Profound Peel Sect ay huminto sa lahat upang tulungan siyang makabangon mula sa kanyang estado ng cultivation dissonance. Labis ang pasasalamat ni Yang Kai na halos gusto na niyang umiyak. Nagdulot siya ng malaking kaguluhan ngayon, at kailangan ng sect ng paliwanag. Ang kwentong ito ay nagbigay ng pinakamahusay na kinalabasan para sa magkabilang panig. Ito rin ay magpapatatag sa puso ng mga tao. Higit sa lahat, natukoy ni Yang Kai ang nakatagong kahulugan sa mga salita ni Dan Chengzi. Kahit ngayon, ang Profound Peel Sect ay itinuring siyang isa sa kanilang mga disipulo. Wala silang planong iwan siya.
Hindi alam ni Yang Kai kung ito ba ay sariling intensyon ni Dan Chengzi o kalooban ng Profound Pilsec. Gayunpaman, hindi na mahalaga ang mga detalyeng iyon. Ang pagkakataong manatili sa Profound Pilsec ay eksaktong nais niya. Kakailanganin niyang mag-isip ng ibang paraan para nakawin ang Medicine King Furnace kung hindi. Sa oras na iyon, isa na namang walang katapusang labanan. Ubo. Bahagyang umubo si Dan Chengzi sa kanyang kamao. Unfilial disciple, hindi ka pa ba gumagaling? Bakit ka nakatitig sa akin? Mayroon bang anumang kasinungalingan sa mga salita ng Old Master na ito? Mabilis na umiling si Yang Kai at sinabing. Totoo ang sinabi mo, Han Old Master. Ang disipulong ito ay nabigo at nagdala ng kahihiyan sa iyo. Ang alagad na ito ay magiging mas masipag sa hinaharap, upang maiwasan ang isa pang pangyayari tulad ngayon. Nakahinga ng maluwag si Dan Chengzi at tumango bilang kasiyahan. Mabuti naman at ganyan ka mag-isip. Sumama ka sa akin. Makikilala natin ang Sect Master at ang Elder. Oo, magalang na tumugon si Yang Kai, na tila siya ay isang maamo at masunuring disipulo. Sa harap ng mga mata ng lahat, lumipad si Dan Chengzi papunta kay Bailey Yunsang at sa iba pang kasama ni Yang Kai habang pinagmamasdan ng mga nakatataas ng Profound Pilsec ang dalawa na may komplikadong mga ekspresyon. Hindi napigilan ni Dan Chengzi at Yang Kai ang kanilang mga boses sa kanilang pag-uusap kanina. Higit pa rito, ang mga nakatayo sa paligid ay karaniwang mga Spirit Realm Master, kaya malinaw na narinig ng bawat isa sa kanila ang buong pag-uusap. Si Bailey Yunsang at ang mga Elder ay pawang mga makamundong Masters, kaya paanong hindi nila naiintindihan ang kasalukuyang sitwasyon. Kaya lang, ang mga biglaang pangyayari ay lampas sa kanilang inaasahan, kaya hindi sila sigurado kung paano haharapin ang isang Star of Calamity tulad ni Yang Kai. Dahil dito, si Dan Chengzi ang unang nagsalita. Sect Master, ang aking disciple ay nagtagumpay sa kanyang cultivation dissonance at nabawi ang kanyang tunay na pagkatao. Walang kamalay-malay na tumanggo si Bailey Yunsang nang marinig ang mga salitang iyon. Mabuti, huminto sandali, nagpatuloy siya. Dahil bumalik ka na sa iyong katinoan, dapat kang bumalik at magpahinga ng mabuti ngayon. Kinuyam ni Yang Kai ang kanyang kamao. Ang disipulong ito ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan, Sect Master. Kaya lang ang disipulong ito ay nagdulot ng napakalaking kaguluhan sa sekta. Ang pangyayaring ito ay magmumultaw sa akin magpakailanman, kaya nais kong humiling ng kaparusahan. Mangyaring aprubahan ang aking kahilingan, Sect Master. Si Bailey Yunsang ay sumimangot at sumulyap kay Dan Chengzi na nagtataka. Bahagyang umiling si Dan Chengzi na halos hindi mahahalata ang kanyang mga galaw. Ang kanyang tugon ay nagpapahiwatig na hindi niya alam kung ano ang binabalak ng brat. Sumimangot si Bailey Yunsang. Hindi mo naman sinasadyang magdulot ng kaguluhan. Pagkatapos ng lahat, nagdurusa ka sa cultivation dissonance. Naiintindihan ng Old Master ang iyong sitwasyon. Hindi na kailangan ng parusa. Sana ay mas maging maingat ka sa hinaharap. Magiging blessing iyon sa sect. Ang mga salitang iyon ay nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kasunod ng labanang ito, nagkaroon siya ng malalim na pananaw sa tunay na kahulugan sa likod ng salitang nakakatakot. Sa kabila ng pagtitipon ng lahat ng elite sa Profound Pilsec, hindi nila napigilan ang isang batang lalaki na kakasulong pa lamang sa Spirit Realm. 80% ng mga puwersa ng Profound Pilsec ay nasugatan ng husto sa labanang ito, kaya sino ang posibleng makatiis kung ang isa pang labanan ay susugod muli? Muling ikinuyom ni Yang Kai ang kanyang kamao. Ang iyong kagandahang loob ay walang hangganan, Sect Master. Itong junior na ito ay hindi karapat-dapat sa iyong kabaitan. Sa kasamaang palad, nagsimula ang insidente ngayon dahil sa akin, kaya kung hindi ako makakatanggap ng anumang uri ng parusa, tiyak na mahihirapan ang mga disipulo sa sekta na tanggapin ang desisyong ito. Sa huli ay haantong ito sa kaguluhan sa loob ng sekta. Para sa kinabukasan ng sekta, ang disipulong ito ay handang tumanggap ng kaparusahan. Hindi napigilan ni Bailey Yunsang ang paglaki ng kanyang mga mata upang titigan si Yang Kai at iniisip sa sarili. Ano bang pinagkakaabalahan ng brat na ito? Hindi ba't sinabi kong hindi ko na itutuloy ang bagay na ito? Hindi ba't masunurin na lang siyang bumalik at matulog ng mahimbing? Bakit siya nagsasalita ng walang kaparirikan at nagsasalita na para bang siya ay napakamatuwid? Sumimangot ang ilan sa mga elder, ngunit alam din nilang hindi mali si Yang Kai. Ang kaguluhan ngayon ay nawala sa kamay, kaya't mahirap patahimikin ang puso ng mga tao nang walang makatwirang paliwanag. Sumimangot si Dan Chengzi at nagtanong, ano sa tingin mo ang nararapat na parusa para sa iyo? Yumuko si Yang Kai at mabilis na sinabi. Hinihiling ng disipulong ito na makulong sa restricted area sa loob ng 10 taon upang pagnilayan ang kanyang mga pagkakamali. Honored Master,
Sect Master, mangyaring aprubahan ang aking kahilingan. Martial Pick, Kabanata 4532. Inaaral habang ginagawa. Ang mahusay na Heaven Grade Alchemist na si Yang Kai na ang kakayahan ay nalampasan ang lahat ng kanyang mga kapantay ay masyadong mabilis na umunlad sa kanyang cultivation at bumuo ng isang hindi matatag na pundasyon bilang resulta. Dahil dito, nakaranas siya ng dissonance sa kanyang paglilinang sa panahon ng kanyang pagsulong sa Spirit Realm at sumailalim sa isang matinding pagbabago sa personalidad. Sa kabutihang palad, ang Sect Master at ang mga Elder ay hindi sumuko sa kanya. Nagpakahirap sila para iligtas siya, at nagbunga ang kanilang mga pagsisikap. Nagtagumpay sila na ibalik ang sitwasyon. Anong masayang balita? Iyon ang balitang mabilis na kumalat sa buong Profound Peel Sect sa napakaikling panahon. Ang labanan na naganap kahapon ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa sekta, kaya natural lamang na malaman ng lahat ang pangyayari. Gayunpaman, hindi alam ng maraming tao kung ano ang nangyari upang maging sanhi ng kaguluhan. Tanging ang mga lumahok sa labanan ang nakaunawa ng ilan sa katotohanan, ngunit maging sila ay hindi rin gaanong alam. Sa anumang kaso, ang paliwanag na ito ay hindi naging dahilan ng maraming tao na maghinala sa katotohanan kapag sinamahan ng marahas at mamamatay tao na aura ni Yang Kai noong panahong iyon. Dahil sa mga kilos ni Yang Kai, tila siya ay nakararanas ng cultivation dissonance. Matapos hamupa ang digmaan, ang gawain ng muling pagtatayo ay isa na namang problema. Ang paliwanag na ibinigay sa publiko ay para lamang patatagin ang puso at isipan ng mga nasa loob at labas ng Profound Peel Sect. Bukod pa rito, ang mga cultivator na nasugatan ni Yang Kai ay nangangailangan ng panahon para gumaling. Sa kabilang banda, ang pinakamahirap na bagay na kumukubkob sa mga nakatataas ng Profound Peel Sect sa sandaling ito ay ang huling kahilingan ni Yang Kai na pagnilayan ang kanyang mga pagkakamali sa restricted area sa loob ng 10 taon. Ang lahat ng mga nakatataas ng Profound Peel Sect ay nagtipon sa reception hall para sa isang pulong. Ang mga dumalo ay mula sa Sect Master hanggang sa Elders, Protectors, at Deacons. Kahit na napakaraming mahuhusay na tao ang nagsisiksikan sa loob ng main hall, ang kapaligiran ay talagang malungkot at madilim. Ang paksa ng talakayan para sa araw na iyon ay walang iba kundi ang usapin na kinasasangkutan ng kahilingan ni Yang Kai para sa pagmumuni-muni sa sarili sa loob ng 10 taon. Mabuti sana kung humiling siya para sa anumang iba pang lugar sa sect, ngunit ang pangunahing punto ay ang restricted area ay kung saan kasalukuyang nakalagay ang Medicine King Furnace. Ang Profound Peel Sect ay walang pagpipilian kundi hawakan ang bagay na ito ng may matinding pag-iingat. Bago malaman ang mga detalye ng kanyang background, pinahintulutan nila siyang malayang ma-access ang restricted area, makipag-ugnayan sa Medicine King Furnace, at maunawaan ang Grand Dao Divine Tone. Ngayong alam na nila na siya ay may lihim na motibo, paano sila mangangahas na hayaan siyang makipag-ugnayan sa Medicine King Furnace? Sa kasamaang palad, walang makakaisip ng katanggap-tanggap na solusyon kung paano haharapin ang bagay na ito. Nakatitig sa tahimik na mga tao sa ibaba, hinampas ni Bailey Yunsang ang kanyang mga buko sa armrest ng kanyang upuan. Huwag na kayong magpanggap na pipi. Magpalitan tayo ng ilang ideya kung paano natin dapat pangasiwaan ang usaping ito. Mahusay na Elder, ano ang iyong opinyon? Dahil direktang tinawag ng Sect Master, walang pagpipilian si Wolfgang Hua kundi ipahayag ang kanyang opinyon. Natahimik siya sandali bago niya sinabi. Alam ng batang iyon ang kahalagahan ng Medicine King Furnace sa Profound Peel Sect. Sa pagtingin sa kanyang paglakas loob na gumawa ng ganoong kahilingan na nasa isip ang kaalamang iyon, makikitang tiyak na may binabalak siya. Natatakot ako na hindi siya susuko hanggat hindi tayo pumayag sa kanyang kahilingan. Higit pa rito, sa paghusga sa lakas na ipinakita niya sa ngayon, hindi siya mapipigilan ng Profound Peel Sect kahit na gusto niyang tumalon ng malakas sa restricted area. Tama iyon. Sa kanyang palagay, ang huling kahilingan ni Yang Kai ay hindi isang parusa sa sarili kundi isang kahilingan. Ito ay isang kahilingan para sa pagkakasundo sa Profound Peel Sect. Ang pagsang-ayon sa kahilingan ay ang tanging paraan upang magkaroon ng ilang posibilidad ng pagkakasundo sa pagitan ng magkabilang panig. Kung tumanggi silang tugunan ang kanyang kahilingan, walang alinlangan na isa pang labanan ang sumiklab sa pagitan nila. Kung paano ang magiging sitwasyon pagkatapos noon ay nanatiling hindi alam. Sa anumang kaso, hindi may kakailan na banihag ng Profound Peel Sect ang lahat ng mga tao ng Void Spirit Sword Sect sa Profound Peel City. Kahit na walang isang tao mula sa Void Spirit Sword Sect ang nasaktan, ang Profound Peel Sect ay may kasalanan sa ganoong kahulugan. Sumimangot si Bailey Yunsang. Great Elder, sinasabi mo ba na dapat tayong sumang-ayon sa kanyang kahilingan? Umiling si Wolfgang Hua. Walang ganoong intensyon ang Elder na ito. Kaya lang.
Ang elder na ito ay may opinyon na ang little junior brother ay hindi dapat tinanggap ang gawa-gawang master-disciple relationship sa simula pa lang. Kung hindi dahil sa relasyong master-disciple na iyon, hindi natin mahaharap ang isyong ito ngayon. Bago makapagsalita si Dan Chengzi, galit na tumingin si Lan Yin. Great Elder, naisip mo na ba kung ano ang magiging kahihinatnan kung hindi ginawa iyon ni little junior brother? Sinabi ni Wu Fanghua. Sa paghusga sa sitwasyon noong panahong iyon, hindi magiging mahirap na pigilan ang brat na iyon kahit na hindi ginawa iyon ni little junior brother. Napatunayan na napanatili niya ang isang maliit na bahagi ng kanyang kamalayan mula sa simula hanggang sa wakas. Mukhang makikipagtalo pa si Lan Yin, ngunit itinaas ni Dan Chengzi ang kanyang kamay para pigilan siya sa pagsasalita at tumangala kay Wu Fanghua. Tama ka, napanatili niya ang kaunting kamalayan mula simula hanggang wakas. Kaya naman wala siyang pinatay sa Profound Pill Sect. Iyon din ang dahilan kung bakit ang Profound Pill Sect ay nakapagtala lamang ng hindi mabilang na mga sugatan ngunit wala ni isang casualty sa labanan kahapon. Sa pag-iisip na iyon, paano natin dapat hinarap ang insidente kahit na nagawa nating pigilan siya? Napakalakas ng brat na iyon na walang makakapidyo sa kanya sa Profound Pill Sect. Hahayaan na lang ba natin siya? Ilang taon na niyang naiintindihan ang mga misteryo ng Medicine King Furnace. Hindi pa banggitin na marami rin siyang na-turnover na pill recipes at alchemy techniques. Magiging magaan ba ang pakiramdam mo kung pakakawalan natin siya ng ganoon lang, Great Elder? Pinag-isipang mabuti ni Wu Fanghua ang tanong bago siya dahan-dahang umiling bilang tugon. Katulad ng nabanggit ni Dan Chengzi. Naintindihan ni Yang Kai ang napakaraming misteryo ng Medicine King Furnace. Sino ang makakapagpayag na umalis siya ng ganoon kadali? Hindi natin siya pwedeng itago dito o hayaan siyang umalis. Kung ganoon, magagamit lang natin itong master-disciple relationship para itali siya. Hindi mahalaga kung ito ay totoo o peke. Hanggat tinawag niya akong honored master, maging ang pekeng relasyon ay magiging totoo. Si Bailey Yunsang ay mukhang nag-iisip. Little junior brother, nakilala mo ba ang relasyon ng master-disciple kahapon nang may ganitong pagsasaalang-alang? Naikuyom ni Dan Chengzi ang kanyang kamao. Masyadong apurahan ang mga bagay noong panahong iyon, kaya wala akong panahon para pag-usapan ang bagay na ito sa iyo, Sect Master. Si Bailey Yunsang ay nagwagayway ng kanyang kamay ng may pag-aalinlangan. Palagi kang mabilis, walang sino man sa amin ang maihahambing sa iyo sa bagay na ito. Tama ang ginawa mo. Sa relasyong master-disciple na ito na magbigkis sa kanya, ang batang iyon ay mapipilitang kumilos ng may higit na pagsasaalang-alang sa hinaharap. Nakalulungkot. Hindi nito nilulutas ang problemang kinakaharap, sinabi ni Dan Chengzi. Ang ikinababahala ng Sect Master at ng iba pa ay kung may iba pa siyang intensyon sa Profound Pill Sect o kung siya ay isang especially iyan na ipinadala ng ibang sect upang tiktikan ang mga lihim ng Medicine King Furnace. Tama iyan. Tumanggaw si Bailey Yunsang. Dahan-daang umiling si Dan Chengzi. Sa palagay ko, hindi ito mga problema. Napatingin ang lahat sa kanya at nagpatuloy siya. Hindi pa nagtagal mula nang bumalik ako sa Profound Pill Sect, at ang pagkaunawa ko sa aking disciple, ay nakabatay lamang sa sinabi mo sa akin. Ngunit, ito ay tiyak na para sa kadahilan ng ito na maaari kong tingnan ang problema mula sa isang panlabas na pananaw, hindi nababalot ng ilang mga hadlang. Hayaan mong itanong ko ito sa iyo, Sect Master, may nagawa ba siyang mali sa sekta sa lahat ng mga taon mula nang pumasok siya sa sekta? Wala kailanman. Nakita mo na ba siyang malapit na makipag-ugnayan sa ibang mga sekta? Bukod sa Void Spirit Sword Sect, wala pa kaming napansing ganoon. Ngunit, ang Void Spirit Sword Sect ay kung saan siya ipinanganak, kaya maliwanag na madalas siyang makipag-ugnayan sa kanila. Naintindihan niya ang iba't ibang mga recipe ng tableta mula sa Medicine King Furnace. Mayroong higit sa 100 sa ngayon. Kung mayroon siyang anumang malisyosong intensyon sa sekta, maaari sana siyang pumili ng iilan lamang upang mag-ambag sa sekta at ilihim ang higit pa sa kanila. Gayunpaman, hindi ako naniniwala na ginawa niya iyon. Bahagyang tumanggo si Bailey Yunsang. Mayroong higit sa 100 ng mga bagong recipe ng tableta sa mga nakaraang taon, na isang malaking kontribusyon sa sekta. Isa pang punto ay ang labanan kahapon. Walang nasawi sa sekta, hindi mabilang ang sugatan. Makikitang may malasakit siya sa sekta. At saka, kung isa siyang especially iyan na ipinadala ng ibang sekta, papayagan ba nila siyang salakayin ang lugar na ito ng mag-isa? Hindi ba sila matatakot na may mangyari na hindi inaasahang aksidente? Nag-isip sandali si Bailey Yunsang at nagtanong. Junior brother, sinasabi mo bang hindi siya inutusan ng third party na sumali sa Profound Pill Sect? Umiling si Dan Chengzi. Siya ay sumapi sa Profound Pill Sect nang hindi sinasadya. Anong ibig mong sabihin?
Napatingin sa kanya ang lahat ng may pagtataka. Nagtanong siya bilang ganti. Naaalala mo ba kung paano siya sumali sa Profound PhilSec? Isinaalang-alang ni Yu Boyang ang tanong. Nakilala siya ni Little Gao sa Heavenly Marshall City sa isang paglalakbay doon, at nauwi sila sa pakikipagkompetensya sa isa't isa sa alchemy. Ang resulta ay nagpino siya ng 10 Revolutions Clear Heart Pill gamit ang recipe ng ating Profound PhilSec. Kaya naman naghinala si Little Gao na dito niya nakuha ang recipe ng tableta. Pagkatapos gumawa ng ilang katanungan, natukoy ni Little Gao na ikaw ang nagturo sa kanya noon, Little Junior Brother. Kung hindi ka bumalik sa sekta ng walang babala noong isang araw, malamang na hindi namin malalaman na ang lahat ay kasinungalingan. Si Dan Chengzi ay nagbigay ng isang mapait na ngiti. Palagi kong itinuturing na ang aking talento ay higit sa lahat ng iba sa alchemy daw, nakakaunti ang mga kwalipikadong maging kapantay ko. Gayunpaman, pagkatapos ng maikling pakikipag-usap sa brat kagabi, sa wakas ay natuklasan ko kung ano ang ibig sabihin ng laging may mga bundok sa kabila ng mga bundok. Lahat ay tumingin kay Dan Chengzi nang may pagtataka. Ang kanyang kay-abangan ay kilala. Kung hindi dahil doon, hindi siya aalis sa sekta sa galit sa posisyon ng sect master noon. Kaya naman, ito ang unang pagkakataon nilang marinig siyang nagsabi ng isang bagay na nakakapagpakumbaba. Nagtanong si Bailey Yunsang. Little Junior Brother, ano ang pinag-usapan ninyo kagabi? Napag-usapan namin kung paano siya sumali sa Profound PhilSec. Huminga ng mahabang hininga si Dan Chengzi. Siya na ngayon ang aking disipulo, kaya natural lang sa akin na magpakita ng malasakit sa kanya bilang kanyang Hanward Master. Saglit na huminto, sa wakas ay ipinaliwanag niya ang kanyang sarili. Tama si Little Gao. Ang recipe ng tableta na ginamit ng brat para pinuhin ang 10 Revolutions Clear Heart Pill noon ay talagang kabilang sa Profound PhilSec. Sigurado akong na-verify ninyo mismo ang katotohanan iyon noong una siyang sumali sa Profound PhilSec, Senior Brothers. Tumanggo si Wu Fanghua. Tama, na-verify namin na ang pill recipe na ginamit niya ay talagang kabilang sa Profound PhilSec. Dahil dito, wala kaming pagdududa tungkol sa kanyang pinagmulan. Total, walang paraan para pekain niya ang recipe ng tableta. Kami ay kumbinsido na kumuha ka ng isang disipolo habang naglalakbay sa ibang bansa. Walang masama sa recipe ng tableta. Ang hindi naintindihan ni Little Gao ay natutunan niya ang recipe ng tableta mula sa akin. Sa kabaligtaran, ang recipe ng tableta ay itinuro sa kanya mismo ni Little Gao. Ang mga tao ay talagang natulala sa mga salita ni Dan Chengzi. Sinabi ni Dan Chengzi, nasa labas ngayon si Little Gao. Sige, ipatawag mo siya para sabihin sa atin ang nangyari noon. Sigurado ako na maiintindihan mo agad. Habang sinasabi iyon, mahinang pumalakpak si Dan Chengzi sa kanyang mga kamay. Maya-maya ay lumakad si Gao Zinpang at yumuko sa mga tao sa silid bago siya tumayo roon nang masunurin ng tuwid ang kanyang likod. Sinabi ni Dan Chengzi, Little Gao, sabihin sa amin ang tungkol sa mga detalye ng iyong kompetisyon sa alchemy kay Yang Kai noon. Huwag laktawan kahit ang pinakamaliit na detalye. Hindi naintindihan ni Gao Zinpang ang dahilan sa likod ng utos ni Dan Chengzi, ngunit time pa rin siyang sumagot. Maaaring naganap ang insidente ilang taon na ang nakalipas, ngunit nanatiling sariwa sa kanyang isipan ang alaala. Sa kanyang pagsasalaysay, ang eksena noong panahong iyon ay tila muling isinagawa sa paningin ng lahat. Sa panahong ito, magtatanong din si Dan Chengzi ng ilang mahahalagang tanong paminsan-minsan. Makalipas ang ilang sandali, umalis si Gao Zinpang na nalilito. Samantala, ang buong main hall ay napakatahimik na maaaring marinig ng isa ang tunog ng pagbagsak ng pin. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay lumunok ng kaba si Yu Boyang bago nagpositibo. Sinabi ni Little Gao na si Yang Kai ay palaging isang hakbang na mas mabagal kaysa sa kanya sa panahon ng kanilang kompetisyon, mula sa unang hakbang ng pag-aayos ng mga halamang gamot hanggang sa huling hakbang ng pag-condense ng mga table tasks. Hindi kaya. Ang batang iyon ay naaral kaagad. Sunod-sunod na hingal ang bomb alot sa hangin at ang mga mata ng lahat ay may liwanag na hindi makapaniwala. Ang alchemy ay isang napakasopistikadong proseso. Mula sa pagpapalapot ng mga likidong panggamot hanggang sa timing ng pagdaragdag ng mga halamang gamot, hanggang sa kontrol ng alchemy flame, ang bawat hakbang ay nangangailangan ng malawak na karanasan at pangmatagalang akumulasyon. Kahit na may recipe ng tableta, maaaring hindi matagumpay na mapino ng isang alchemist ang isang tableta sa ganoong kaikling panahon. Madalas silang makaranas ng hindi mabilang na mga kabiguan para lamang makaipon ng sapat na karanasan bago sila magtagumpay. Ang pag-aaral ng isang recipe sa lugar ay imposible lamang, higit na hindi nagtagumpay sa pagpipino. Sinabi ni Dan Chengzi. Hindi rin ako naniniwala, ngunit ito ang katotohanan.
Sinadya kong gumamit ng recipe ng tableta na ginawa ko sa sarili ko para subukan siya kagabi, at ang resulta ay katulad noong panahong nakipagkompetensya sa kanya si Little Gao. Palagi siyang isang hakbang sa likod ko sa buong proseso, ngunit nagtagumpay siya sa pagpipino. Lahat ng nakatataas sa Profound Pill Sect ay nabigla sa kanilang kaibuturan.